At ngayon nga po, eto po, dumako naman po tayo, lagpasan na natin yan sa Pangulo. Dito naman po tayo sa may, ano pong, if ever, ano pong masasabi nyo dito sa ating mga senador na bumoto po? Alam ko po, alam nyo, na itapik nyo rin po ito, nakaraang press ko nyo, na ano pong masasabi nyo dito sa siyam na senador na bumoto po na parang pinapaboran po ang ambassador ng China? Nagsalita na ang Pangulo dito, Nyolo. Sa patungkol Okay. dun sa pagdedeklara na persona non grata na isang ambassador, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Sabi niya, no. Actually, nung tinatanong ko siya, hindi ko pa natatapos yung question ko, no. Sabi ko, tinatanong po ng MPC, don't let Ah, them finish that question. You say no. No. okay. Oo. So, in other words, mga karayuma at mga kaklir, Opo. ang gusto na naman ng Pangulo ay mapaglaban kung ano yung karapatan natin. Hindi kailangan itong daanin sa mga ganyang klase ng balitaktakan. Pero, Mm. of course, nagpapasalamat tayo sa mga kababayan nating ipinaglalaban yung interes ng ating Mm. bayan, ng ating bansa, lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Hindi po tatalikuran ng Pangulo ang kanyang advokasya, ang kanyang polisiya, na not even an inch of our territory will be surrendered to any Mm. foreign power. Yan ang gusto Mm. ng Pangulo, di po ba? So, pero ang pakikipag-usap kahit kaninong bansa, hindi po nadadaan sa ganitong klaseng mga ingay. Mm. So, kailangan hayaan po natin ang ating DFA. Si Mm. Secretary Tess Lazaro, siya pong magbigay ng anumang pagpapasya sa utos ng Pangulo patungkol po sa ating relasyon sa ibang Mm. bansa. Pero muli, ang sabi nga ng Pangulo ay sa lahat po na ipaglalaban ang ating karapatan sa diplomasyang pamamaraan. Maraming salamat at sinusuportahan din po kayo ng Pangulo. Yun. Yusek, eto na po. Ewan ko kung pwede kayo kasi abogado po kayo. Ano po masasabi nyo Mm. dito na nilabas po ng Supreme Court? Medyo kung hindi nyo po gusto sagutin, okay lang po. Ano po masasabi nyo? Dahil marami po na umaangal po dito sa Supreme Court decision regarding po impeachment complaint ni Sara Duterte. At ako mismo nga po, ang sinasabi ko, overreach o talagang nanghimasok po talaga ang Supreme Court. Okay lang po kayong sagutin kasi baka maapekto po, abogado kayo eh. Unahin ko na yung sinabi ng Pangulo, nagkausap kami kahapon, tinanong ko rin yan, dahil definitely tatanungin yan eh. Ang Opo. sabi lang ng Pangulo ay irerespeto natin kung ano man na naging desisyon ng Mm. Supreme Court. Mm. Okay? So, yun lang, yun yung maiksing salita ng Pangulo. Pero kung pag-uusapan natin talaga yung desisyon, marami na tayo nadinig, mga legal experts, mga dating justices, Mm. mga constitutionalists, sinasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Opo. Dahil merong procedure, may rules of procedure na sinusunod ang House of Representatives patungkol dyan. May sinusunod din provision patungkol sa konstitusyon. Katulad nung kapag ito ay pinirmahan na ng 1/3 members ng House, ay Yes. maaari na ito na siya ang maging articles of impeachment, siya ang maituturing na articles of impeachment at itatransmit na ito sa Senado. Mm. In other words, do sa Yung third fast track, mode na yon, oo, yung mabilis na mode. yung third mode na yun yung mabilis. So, Mm. ang purpose naman talaga niyan is kung talagang nagva-violate ang isang impeachable officer, mabilis na dapat itong hinihiring. Yes. So, kaya sinasabi nila may overreach dahil itong third mode ay naiba Mm. sa utos at sa desisyon Ang ng Supreme Court. Supreme Court Mm. na sinabi kailangang idaan sa Committee on Justice, i-prove na dapat ito ay na-verify o nabasa ng lahat. At doon sa number 2, may tatlo to eh. Yung number 2 sinabi yung mga evidence na siyang grounds for the impeachment should exist. So, Mm. medyo Tapos broad meron sa pa akin na, bibigyan lahat ng kopya. Yun oo, pa, meron pa. doon medyo broad. Ibig sabihin, doon ba sa Committee on Justice, pag-uusapan ng ebidensya, doon ba nagkakaroon ng merito? Kasi kung doon mo hiniring na talaga sa Committee on Justice, using the third mode na nga, yung 1/3 Mm. na signature ng
ng members, baka yung supposed to be trabaho ng Senado na doon mag-hearing lahat, baka sa House Committee on Justice magawa na hindi naman yun yung sinasabi ng procedure at ng konstitusyon. Kaya sinasabi nila na merong judicial overreach na hindi kasama sa batas pero dinagdagan gamit yung decision. Ayun nga po, Yusek, akin kasi, parang in-explain ko nga, kasi initiation lang naman to eh. Hindi naman hindi naman naaapi, nalalamangan wag na natin sabihin si Sara para hindi umiyak yung mga DDS. Hindi naman nalalamangan yung accused eh. Initiation lang. Kung saan kung sa trial nagkaroon ng hindi patas, then papasok si Supreme Court. Pero ang lumalabas po kasi dito pa lang sa initiation, parang diniktahan niya, inalisan niya ng kapangyarihan itong House na hindi naman po na binigyan ng karapatan ng konstitusyon na ang mandato nila ay ang sole power nitong impeachment, di ba po? Parang ang sabi nga ni Representative Leila de Lima, straight jacket. Parang Yes. nagapos yung kamay ng House. Yes. Kasi ang rules of procedure ng House, dapat sila. Walang Yes. ibang magdidikta dyan kundi ang House dahil may separation of powers. Yes. So, kung anong gagawin ng House sa kanilang activities, dapat yun, kung ano yung ginawa nila, yun ang dapat masunod. Sabi nga nila, House rules nga eh. Sabi nila, yung ginagawa naman ng rules of procedure ng Supreme Court para ipa-implement sa korte ay hindi naman pinakikialaman ng House or ng Legislative Department. So, doon nga, sabi nga ni Representative Leila de Lima, na-violate. Sa kanyang pananaw, na-violate yung separation of powers kasi nga, nagkaroon ng judicial overreach. Opo. Dito naman po tayo sa paningin niyo po, ang sabi po ng ating Senate President, Tito Soto, ay susuportahan niya na po ang charter change. And dahil nga, kung napakailaman na ng Supreme Court itong konstitusyon na iniingatan natin na hindi nga natin magalaw dahil nga hindi tapos-tapos tong charter change, maraming umaharap, ito palang Supreme Court ay kayang galawin ang konstitusyon ng basta-basta. Kayo po ba, anong opinion niyo dyan sa sabi po ng ating Senate President Tito Soto? Siguro, ito sa atin Nyolo, hindi pa namin napag-usapan ng Pangulo yan, hindi pa siya nare-raise. Opo. So kung pag-usapan natin ang opinion ng Pangulo dyan, wala pa po. Wala pa po. At if ever naman, sila ay gagawa ng kanilang hakbang at ipapaalam nila sa Pangulo ang detalye ng kanilang gagawing hakbang, aaralin na ng Pangulo yan. Diba? Aaralin ng Pangulo kung ano yung magiging question nila. Pero, personally sa atin, tingin ko lang kasi medyo sa pananaw ni SP Tito medyo sumobra yung naging desisyon ng Supreme Court. Kaya kinakailangan, sa aking tingin lang to kinakailangan na ito, lalo na yung provision sa impeachment, ay maidetaling mabuti sa konstitusyon para wala nang maging gray area at magkaroon pa ng room for another interpretation. So, yun yung nakikita ko dahil sabi nga niya, pinahirap. No? Maraming mamabatas nagsabi na pinahirap ang ang procedure para sa isang impeachment considering na yung mga justices din natin ay impeachable officers. Alam niyo, Yusek, tingin ko. Alam niyo po, Yusek, maisingit ko lang, baka makalimutan ko. Kasi ang mahirap po kasi dito, bilang isang civilian ako, kasi ang constitution po, binigay yan sa House, di ba? Na sila ang may kapangyarihan, pati ang Senate, na sole power to impeach. Ngayon po, ang hirap po niyan, ang Supreme Court po, isa po sila doon sa tinutukoy na impeachable officer. Then gagalawin mo yung rules na yon na magkakaroon ng bias sa'yo. Yung po ang nirereklamo ng taong bayan ngayon eh. Diba? Kaya nga nilaan yan sa House at tatakbo sa Senate para sa trial dahil itong mismong nakalagay sa konstitusyon, i-impeach ang mga powerful government official na yun ang Supreme Court. Then nakita po nila ngayon na itong powerful official, ginalaw yung maaaring
maging proseso para sa kanila. Yun po nirereklamo ng taong bayan ngayon eh. Saka Niolo, ito pa ang maaaring maging senaryo sa mga susunod na taon. Opo. Every time na may ipapa-impeach, halimbawa lang every time na may ipapa-impeach, magkakaroon ngayon ng dahilan ang mga impeachable officer Yes. na laging tumakbo sa Supreme Court Yes, yun at nga. sabihin na hindi ako nabigyan ng due process dyan. Yes. Ito yung mga naging ano. So, it will take time. It will take time. Na instead na mas mabilis sana yung pagsasagawa ng impeachment according sa Constitution and according sa rules ng House, tatagal siya because definitely they will wait for the decision ng Supreme Court. Like what happened today. Yes. Like what happened to the articles of impeachment of BP Sara. So, every now and then, pag merong sila na question, at yun ang trabaho ng lawyer, patagalin. Diba? Yes. Alam mo, para sa akin po, masyado kasi na-focus tong Supreme Court sa tinatawag nilang due process, di ba po? Masyadong na-focus yung Supreme Court dito sa initiation na hindi daw nabigyan ng tamang due process. Eh, ang due process naman is continuing pa initiation, then trial, di ba po? Oh. Yes, actually, yung due process, ito naman ay hindi i-violate kapag ka nandun na sa impeachment court kung saan sa Senado na yon. Yun yung tamang trial doon. At saka yun nga eto po sa February 9, may mga February 9 po Yusek kasi Biyernes yung 6. February 9 magkakaroon na ng mga ang mangunguna po yata ay ang Tindig Pilipinas sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Pangalawa po, meron pong tumakbo sa Commission on Audit sa nagko-question po sa disallowance na 72 million something ni Sara Duterte. Ito pa lang po dito pa lang po kitang-kita na po natin na ang mga kababayan natin is naghahanap ng sagot sa matagal na tanong. Ayun po yun, di ba, Yusek? Oo, actually, may mga naiwan kasing issue ng tungkol sa paglulustay ng pera na hindi nasasagot hanggang ngayon at iniiwasan. At in a way, naiwasan siya through technicality dito sa naging desisyon ng Supreme Court. So, at dahil sa hinihintay natin na sagot na yan, ang ginawa ngayon, ipahid sa administrasyon ang mga maanumalyang flood control projects na kung tutuusin natin, Yolo, kung isipin mo, kaligitnaan pa lang halos ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., siya na yung nagpa-imbestiga. Kasi naramdaman niyang hindi maganda ang nangyari sa pondo. At iningatan niya yung pondo 2025. 2025, iningatan niya yung pondo ng bayan. At pero dahil natutuklasan ni Pangulo yung mga nangyaring anomalya, sasabihin ngayon, ang Pangulo may kasalanan. Pero, Niolo, alam natin, as early as 2020, maraming ghost projects ang Pangulong Duterte sa build niya. Yes. Oo. So, sino ang may korupsyon? At 13,917 flood control projects, Niolo, nasaan to? Bakit ganito pa rin ang baha? Kinurakot. 13,917 yan, Binulsa yan ng mga kaalyado niya. Di ba? Pero, yung mga sumisigaw ngayon na si PBBM daw ang may sala, nasaan sila nung umamin ang Pangulong Duterte na siya'y korap? Nasaan sila? Umalma ba sila? Nag-alsa ba sila? Nasaan sila nung nagkakaroon ng problema tungkol sa family at meron pang abuso sa pondo ng bayan? Umalma ba sila? Nag-ingay ba sila? Wala. Nung umamin ang Pangulo na maraming ghost projects sa panahon niya, humaray ba sila? Umalma ba sila? Nagrally ba sila? Hindi. Diba? Pero ngayon, sila ngayon yung nagmamalis-malinisan. Parang to the point na yung dati, yung poon nila, yung mga Duterte, parang walang kinalaman sa paglulustay. Kaya nga, ako para sa akin po, Yusek, kasi kung babasihan mo lang po yung timeline, 2022-23, nandiyan ang Pangulo. Hindi pa niya hawak yun hindi pa kanya yung budget 23-24. Oh, yes. 2024, ayan nga, sinibak niya yung Pogo. Alam natin yan. Hindi ba, by process, ang ginawa ng ngayon, 2025, sisibakin niya naman ang, di ba, ang flood control. Abangan niya yung 2026, di ba? Baka sabihin na ng Pangulo
yung anti-dynasty. Baka ganun din na ng Pangulo yan, di ba, Yusek? Mm. Hindi po natin masabi. Kasi ang Pangulo, diretso ang paningin niya na talagang maiayos ang ating bansa eh. Di ba Mm. po? Yes, saka sabi ko nga sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., milyon ang isinole na kickback ng mga umaming kurap. Mm. Napasoli niya. Ilang mga tao ang naaresto, ilang mga tao ang maaaring makulong Opo. sa panahon ngayon ni Pangulo Marcos Jr. na hindi nagawa nung nakarang administrasyon. So sabi ko, nasaan yung ghost projects ng 2020? Sino dapat managot nun? Hindi, di ba? Ang nangyari, Nyolo, yung mga kurap sa panahon ng build, nag-crossover kay Pangulo Marcos Jr. At yung nag-crossover, nakita ni Pangulo, whoops, hindi na kayo pwedeng lumagpas dyan. Ipakulong yan. Yun nga eh. Malinaw na malinaw talaga. Tsaka wala pong even na maglalakas loob. Nagibain tong korupsyon dito sa flood control. Matagal na to. Pero wala pong malakas loob na bumangga dito. Kita mo nga lang, anak pa lang ni Digong, hayop na 51 billion, hindi nila masagot-sagot. Tapos, si Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagsabi na mahiya naman kayo na tigilan nyo yan para sa mga anak natin at sa mga salinlahi natin. Tapos babaliktiran nila ng gano'n. Si Pangulong pa ang mai-impeach kasi nga, itong impactang si Dora ang gusto nila maupo. Di ba, Yusek? Itong si Sara Dora Duterte ba? Dora ba? ay Akala ko ano. Chucky. Chucky. Chakadal. Yusek, maghanap nga ako ng costume para pagbalik, if ever bumalik kayo sa Bengador, naka-Chucky ako. Ganun ba? Naghanap Oh, ako. di ba? Oh. Ayan, Ayan Chucky, ginugupit mo ang katotohanan Ginugupit mo, hindi mo madugupit ang katotohanan, Chucky. Nandun na naman sa dahig, nagpapasarap na Ayan, yun na eh. Yusek, hindi nila maintindihan na walang magandang relasyon si Chucky dito kay Poon, kay Digong. Hindi nila maintindihan yun Ang akala nila concern si Chucky dito kay Poon kay Digong. Hindi niya alam, nagpapasarap lang yun doon para hindi magtrabaho, di ba? Alam mo, sabi ko nga, ikumpara natin, yung pagod ni Pangulo na nagkakasakit na sa pagod, sa kakatrabaho, tapos yung isa, nandun. Pasarap-sarap. Ang sarap ng pakiramdam, malamig. Malamig, no? Naka-D4 pa selfie si Chakadal. Di ba? Di ba? Sabi natin, ano na ba ang naging trabaho niya? Para sa bayan. Di ba? Parang ang naging trabaho lang niya, manira sa Pangulo. Yun nga habit yung pandesal, lalagyan pa ng daing, parang tanga. Pero pandesal, lalagyan mo ng daing, tanga-tanga naman talaga to no? Pero ako, Nyolo, ako hindi daing. Ang gusto ko sa pandesal na na-try ko, alam mo yung maliliit na parang, tuyo ba tawag doon? Hindi tuyo, yung maliliit, parang siyang dilis. Pero, alam mo yung maliit, dilis, pero parang siyang tuyo. Tinuyo, dried dilis. Dried dilis yata. Hindi dilis na hindi dilis yung kinakain natin. Parang siyang biniyak sa gitna. I forgot the name Basta, tapos malutong siya pag kinain. Alam ko, ang pinabito mo kinakain, pusit Kinakain mo talaga ng buo yung pusit. Hindi makaubra yung pusit sa'yo, kinakain mo ng buo Hindi makaribat Hindi, ang na-try ko na masarap, itry nyo to. Pandesal. Kasi ako gusto ko liver spread Dulong daw, danggit. Yung letter R. Pero ang na-try ko masarap, na parang nawi-weird sila. Pero masarap siya talaga. Nung nagluto kasi ng, parang yung dilis nga na nakabiyak, hindi ko alam kung dilis ba yun, basta biyak siya. Ano yun? Tapos malutong. Danggit yun Danggit. Pero maliit lang siya, maliit lang. Maliit lang yung danggit basta maliit lang siya. Tapos malutong siyang kainin. So I tried siya sa Pandelimon ba yun? Monay. Sa Monay. Nagtry ako sa kanya. Since crunchy siya, masarap siya. Pero hindi yung hindi yung daing Kaya ako nasarapan sa kanya because crunchy siya.
Oo, crunchy. Hindi, masarap Crunchy talaga siyang yan. ipalaman. Oo, yan, yan. So, i-share ko yan sa inyo. Gusto ko yon yung malutong na danggit, maliit, kung danggit man yon or dilis, palaman sa monay, masarap siya.